Jackie TV, sabay tayo sa laban, karamay sa kalungkutan, kwento mo akin. Dear Papa Jackie, masaya sa pakiramdam na may halong inis kung yung taong tinuruan kang mahalin mo siya ng sobra, siya pa rin pala ang biglang mawawala. Magkasama kami sa trabaho noon ng lalaking ito na tawagin na lang nating Yohan. Hindi naman kasi ganun kahirap na turuan ng puso na mahalin natin ang isang tao. Pero dahil sa pinapakita niya na kabutihan sa akin at pag-aaruga sa di inaasang pagkakataon, napamahal ako sa kanya ng sobra. Sisimulan ko ang kwento noong bago pa lang nanliligaw sa akin si Yohan. Actually, nung una, ayaw ko talaga sa kanya dahil sa sobrang presko niya. Sobrang hangin din pagdating sa panliligaw. Pero way niya pala yun para ipakita sa akin na kalmado siya, pero sa totoo, kabado siya na nakikipag-usap sa akin. Masarap mag-alaga si Yohan. Kahit ilang beses ko siyang tinataboy at tigilan niya na ako, ayun, parang baliw. Hindi daw siya titigil sa panliligaw sa akin dahil mahal na mahal niya ako. Sa isang linggo, 2 beses kong bumisita siya sa amin kung saan nakilala siya lalo ng mga magulang ko. Actually, boto naman ang mga magulang ko sa kanya. Pero para sa akin, bilang babae, hindi ko agad ibibigay ang sagot ko hanggat di pa okay o satisfied o sure ako na siya talaga ang lalaking mamahalin ako ng totoo. Actually, mahal ko naman si Yohan, pero kailangan ko munang alamin kung porsigido talaga siya sa pagmamahal sa akin. Mas nahulog pa ang loob ko noong niyaya niya akong kumain sa labas. Habang kumakain siya, tinitigan ko siya ng sobra. Mas lalong nakakahulog loob dahil gwapo si Yohan at may pagkachinito. Maputi ang balat at malinis sa pananamit. Sarap titigan, hindi nakakasawang tingnan. Kung sa ulam, di nakakaumay kainin. Sabi ko sa sarili ko, 1 linggo na lang ang hihintayin mo at sasagutin na kita. Nang mapansin niyang ngumingiti ako habang tinititigan ko siya. Kaya nagpatay mali siya na lang ako at sinagot ng wala naman dahil napatanong siya kung anong problema. Nakaiga na ako sa kwarto nang ma-realize ko sa sarili ko na mahal ko siya at siguro sapat na ang panahon na nilaan niya para bigyan ko na ng resulta ang paghihirap niya. Mag-iisang linggo na, nagtataka ako, hindi nagpaparamdam si Yohan. Walang text o tawag, walang bisita sa bahay kaya labis akong nagtaka. Baka nagkasakit siya o baka may nangyaring masama. Hindi naman ganito si Yohan. Bakit bigla na lang siyang naglaho? Hanggang sa umabot na ng ilang linggo, wala na talaga akong nabalitaan sa kanya at di ko na talaga siya nakikita o nagpaparamdam man lang. Hanggang sa di ko matiis at nagtanong na ako sa kaibigan niya na nagpaluha sa akin ng sobra. Sabi ng kaibigan niya, may sikreto akong sasabihin. Si Yohan pumunta ng ibang bansa para magtrabaho para daw makalayo sa'yo. Napagod ang puso niya at nawala na siya ng pag-asa. Actually, nagproproseso na siya ng kanyang papers, ilang buwan na ang nakaraan. Mahal naman daw ako ni Yohan, pero napagod ang puso niya at ayaw niya nang kulitin pa ako. Muntik na kitang minahal. Nako naman Yohan, paiibigin mo ako at susuyuin na mahalin kita tapos mangiiwan ka bigla. Ano sa palagay mo sa puso ko may control alt delete na pwede na lang i-shortcut ang pag-alis ko ng feeling ko sa'yo? Napaka-unfair mo naman ata. Sana wag mong turuan ang puso ko kung hindi ka naman pala sigurado sa akin. Sa susunod, kapag magpapaibig ka ng tao, panindigan mo at wag mong susukuan. Walang hiya ka. Minahal na kita ng sobra tapos mag-iiwan ka pa. Ang unfair. Muntik na kitang
kasalanan ko din kasi matagal kong pinahirapan si Johan. Pero di ba pwede pag mahal niya talaga ako, mananatili siya at magsasakripisyo? Langhiya naman, no? Johan, saan ka man? Sorry din sa ginawa ko sa'yo. Sa kakasalanan ko din. Minahal na kita kung alam mo lang. Sayang, muntik na sana maging tayo. Saan ka man ngayon, sino man ang kasama mo at makakasalamuha mo, pakiusap sana, huwag ka nang magbabalik pa. Kasi ayaw ko nang mabuhay muli ang pagmamahal ko sa'yo. At darating sa punto kung saan minahal na kita, iiwanan mo na lang bigla. Ito ang aking kwento, Queenie.